hindi po haka-haka na ito yung motibo niya para makalabas ng kulungan. Meron po tayong ebidensya nito. Meron siyang text message, si Madriaga, papunta kay Lieutenant Colonel Nolasco, Lieutenant Colonel Dennis Nolasco. Ang sinasabi niya doon, Nolasco, sabihin mo na lang na sa akin mo binigay yung confidential funds at ako na lang magpapaliwanag kung saan ko dinala. Huwag ka mag-aalala sa akin kasi makakalabas ako ng kulungan, magiging state witness ako. So yun po yung pruweba po natin. Hindi May po tayo evidence. naghahaka-haka dito na nakakulong siya, baka gusto niya makalabas. Meron pong pruweba nito. At doon po sa counter affidavit niya, doon sa perjury complaint na final sa kanya ni VP Sara, hindi niya po in-address ito. Kasi hindi niya po kayang i-address. Pabago-bago kasi siya ng kwento kasi puro kasinungalingan nga ang sinasabi nito. Parang yung painting, ang sabi, ako nagbigay niyan. Nung lumabas si Tanya Gaisano Lee, iba na. Parang inutusan daw siya ni VP Sara na magkopyahin yung painting na yon. So pinapakomento ako, ang sabi ko, final na ba talaga yung kwento na yan? Kasi hanggat Ang daming verses. papalit ng papalit. So antayin na lang namin yung final version bago namin sagutin yan. Oh, at saka, it's already a attorney. You may not want to say it, pero I will say it. This is already a done deal. Itong sinatawag natin na kangaroo court. Bakit kaya kangaroo sinatawag pag ang kangaroo court? Anyway, from what you see, mga kababayan, na ang proseso dito ay masyado na pong partisan. Wala na pong fairness tsaka impartiality. At na-feel yan unang-una ni Congressman Paulo Marcoleta. Alata na po yan. Kaya ngayon, magtataka sila, bakit ang mga abogado ni VP Sara at si VP Sara ay umakyat na naman sa Supreme Court to question the due process requirement in the Committee on Justice? Bakit kayo magtataka? Talaga namang kahit sinong manonood sa inyo, halata naman na kahit kapwa nyo, Congressman, ay ipapastrike off from the records ang kanyang objection o manifestation. Buti na lang yung Vice Chair na si Congresswoman Jennifer letter L from Mindanao, ang objection niya was in the form of a manifestation na sinasabi niya na dapat yung complaint lang ang titingnan natin. Hindi na tayo pwedeng magdagdag nang wala sa complaint. O yun, bakit niya hindi pinastrike from the records? That's exactly what Paulo Marcoleta was also saying. Pero hindi niya pinastrike off kasi vice chair niya sa Committee on Justice, di ba? Part ng majority. Attorney din pala yun. At mukhang first termer itong Congresswoman Jennifer. Lagbay. Lagbay. Yun. Kaya makikita na walang impartiality, walang fairness, which is a number one requirement of due process under the Constitution. Yes, correct. Is that any agency or body that will make decisions must be impartial and must be fair, di ba? And follow the appropriate procedural rules. Dagdagan ko lang, Attorney Bing. So, tama yung sinabi mo yung fairness Kasi ang hinihirit ng mga miyembro ng House Justice Committee, sumusunod kami sa due process, naghihiring na nga tayo, inimbitahan ka na nga dito Pero kaya naman talaga may due process para may fairness. Kung sumunod ka nga sa due process, sumunod ka sa procedure, binigyan mo ng pagkakataon sa magot, pero yet, hindi patas yung nangyayari dyan sa hearings sa House Justice Committee, wala pa talagang due process. Kaya yun ang gusto po nating makita na sana madulog sa Supreme Court, yung issue ng fairness. Oo, and I hope the Supreme Court will act on it in the appropriate time naman. Wag naman yung aning ko pa ang damo kung patay na ang kabayo. But based on what the Supreme Court
ruled in the first impeachment case, it was timely naman yung paglabas nila ng desisyon na yan. At saka, masabi ko lang under fire si Senior Associate Justice Leonen dahil hindi ba siya rin yung punente doon sa first impeachment Opo. case. So, under fire siya ngayon dahil he required a SARO doon sa hearings on the budget, which was, I think, ongoing now also. So, makikita mo talaga ang kamay ng mga ng politika, di ba? Ano pa, Attorney Panelo or Paulo, ang mga indications na itong si Madriaga nagsisinungaling? Dun sa mga critical na aligasyon laban kay VP Sara at kay dating Pangulong Duterte, wala siyang ebidensya. Diba? Ang ebidensya lang niya is itong mga picture at mga video nung kampanya. Napakaraming tao po ang merong ganong picture kay VP Sara. Tapos, actually, kahit dagdagan ko lang yung mga nagpasinungaling sa kanya right after siya mag-testify, meron ding mga taga-Lubao, Pampanga na nagsabing hindi totoo or imposible yung sinasabi niya na nagdeposito siya ng malaking halaga sa isang bangko sa loob ng mall sa Lubao, Pampanga dahil wala naman palang mall sa Lubao, Pampanga. Tapos meron pang land bank managers checks na medyo questionable kasi ito nakita ko lang at hindi ko pa na-verify ito personally, pero ang sabi po ni Attorney Vic Rodriguez nung nagpadala po siya ng tao sa branch na yan, itong Dishud branch ng Land Bank, wala naman daw pong branch na gano'n. ATM lang po ang meron sa Dishud. Wala pong bangko dyan sa Dishud. Attorney Paulo, another perjury case na naman yan. Yun po ang rekomenda natin kay VP Sara at mukhang doon po tayo papunta. Panibagong perjury complaint laban kay Hinahayaan mo lang ito si Madriaga, akala niya he can just do this without any consequence sa kanya. Kasi total naman, nandiyan na siya sa kulungan. Paano pa nga bang mangyayari sa kanya, di ba? Pero hinahabol nito, pardon Then, tsaka, go. Dagdag ko lang na hindi po haka-haka na ito yung motibo niya para makalabas ng kulungan. Meron po tayong ebidensya nito. Meron siyang text message si Madriaga papunta kay Lieutenant Colonel Nolasco, Lieutenant Colonel Dennis Nolasco. Ang sinasabi niya doon, Nolasco, sabihin mo na lang na sa akin mo binigay yung confidential funds at ako na lang magpapaliwanag kung saan ko dinala. Huwag ka mag-aalala sa akin kasi makakalabas ako ng kulungan, magiging state witness ako. So yun po yung pruweba po natin. Hindi po tayo naghahaka-haka dito na nakakulong siya, baka gusto niya makalabas. Meron pong pruweba nito. At doon po sa counter affidavit niya, doon sa perjury complaint na final sa kanya ni VP Sara, hindi niya po in-address ito. Kasi hindi niya po kayang i-address. Tama. Actually, nabalitaan niyo rin ba na binatikos ni Leila de Lima ng mamamayang liberal ang kampo ni Sara Duterte dahil sa umunay pag-asa nito sa Korte Suprema upang mapatigil ang impeachment proceedings. Tinawag niya ito na judicial overreach at pabirong tinukoy ang Korte Suprema bilang Sara's Court. Bakit naman ganon? Nauna nang idineklara ng Korte Suprema kasi nalabag sa konstitusyon ng mga impeachment case laban kay Duterte dahil sa technicality kaugnay ng one-year rule. So nagre-react sila doon. Una, itong pinuna ni De Lima bago kalaunan ay humingi ng paumanhin matapos sabihin na tila one-sided daw umano ang naging desisyon ng Korte Suprema. Anong comment niyo doon? Kasi alata naman bias Ito kasi yung problema, no, mga kababayan. Kapag dumidepensa si VP Sara, ayaw na ayaw nila. Perfect example na lang. Sinabi rin ni Congressman Abante sa isang interview na 3 testigo lang, enough na to prove daw na totoo yung sinasabi. Paano yung 18 Marines? 18 yun. Ayaw niyong pakinggan, may pruweba, may salaysay, nagsasalita, eyewitness, sila mismo yung nag-deliver, pero wala kayong pakialam. Eto, nakakulong, may record ng criminal record, tapos, nothing to lose. Oo. Oh, di ba? But